Mga kapatid, isang magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Saan man po tayo naroroon, ang pagpapala ng Panginoon ay masagana nawang maranasan natin. Narito muli tayo sa isang pagkakataon upang tayo po ay makipagtagpo sa ating dakilang Panginoon sa pamagitan ng ating midweek encounter with God. Isang pagkakataon na tayo po ay magsama-sama via online, mag-aral ng kanyang banal na salita, magpanalanginan, magkumustahan, at alam natin na ang Diyos ay laging sumasama sa atin sa mga pagkakataon na ito. Walang duda po na ang pangako niya sa atin ay nandyan siya lagi para sa atin. Kasabay ng pagpasok ng Bear Months ngayong Setyembre, ito po ay panahon ng bagyo. Pisikal na malalakas na bagyo katulad ng naranasan natin. Hanggang ngayon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility pero nananalasa pa ang bagyong Inting sa ating pong lahat sa buong bansa, lalong-lalo na po sa mga dinaanan niya. Ganun din po sa ating mga buhay, ang bagyo ay sumisimbolo sa pagsubok, mga problema, mga challenges ng buhay na pinagdadaanan natin. Hindi man ito galing sa Diyos, pinayagan niya tayong dumaan, pinayagan niya tayong madaanan, o pinayagan niya tayong maranasan ang mga bagyo ito na nararanasan natin. Pero kung nabasa na isang article, ang sabi niya ay mayroong mga ilang bagay na i-consider natin bakit may mga bagyong dumaraan sa buhay natin. Sabi niya ay naturally part ng weather system, may bagyo talaga. Bahagi ng sistema ng kalikasan na mayroong bagyong dumaraan. Dinagdag po niya na pero minsan ang bagyo ay mayroon tayong kinalaman. Mayroong dahilan bakit tayo po ay nakakaranas ng mga problema o pagsubok. Katulad ni Apostol Pablo sa Acts chapter 27, nakasakay siya sa barko, mayroong bagyo na dumaan. Sa story ay sinaway niya sila kasi napupursin niya na mayroong bagyo. Hindi sila sumunod sa kanya. So, minsan daw may bagyo tayong pinagdadaanan dahil ito po ay mayroong pagkakamali yung iba. Mayroong ibang tao na mayroong kagagawan. Minsan naman ay dumadaan tayo sa bagyo kasi tayo po ay nagkasala. Katulad ni Jonas, inuutusan siya ng Diyos na pumunta sa isang lugar, ibahagi ang salita ng Panginoon, bahagi ang pagliligtas ng Panginoon, pero sumuway siya. Sumakay siya sa isang barko, palihis doon sa pinag-uutusan sa kanya ng Panginoon. Mayroong bagyong dumaan. Nasalubong yung bagyong ng barkong sinasakyan niya. Pero madalas, sabi nung, di ko na maalala kung sinong sumulat nung article na nabasa ko. Mayroong bagyong dumarating kasi gusto tayong i-develop ng ating Panginoon. Gusto niya tayo na maranasan natin ang bagyo, bahagi ng maturity natin, bahagi ng paglago. Kaya pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa bagyo dahil para daw tayo po ay matuto,
para tayo ay maging matatag, para tayo ay maging smart, maging alisto tayo, o yung mas maraming dahilan daw po ay gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng panibagong lifestyle, Christian lifestyle. Alinman sa mga ito, yung bagyong pinagdadaanan natin sa ngayon, may pangako ang Panginoon na God never promised the absence of storms in our life. He does promise to walk with us through the storms. Mayroong isang kwento ng talinghaga na siyang maikli nating pagbulay-bulayan. Sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Ganito yung sinasabi. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mula ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na sa buhay natin, mayroong pagkakataon na maayos, maganda ang panahon, pero mayroon din namang pagkakataon na maulan o mabagyo. Ang ibig sabihin, sa sistema ng weather system natin, halimbawa dito sa Pilipinas, pag ganitong panahon, alam na natin na may ulan, may habagat, may bagyong darating. At yan naman ay mas iilan kaysa sa mas mahabang magandang panahon. Kaya po, ang bagyo na darating sa atin sa panahon na maganda ang panahon, dapat pinaghahandaan natin. Let us always prepare for the coming storms. Hindi natin yan alam kung kailan, hindi natin alam kung paano kalakas. Pero ang mahalagang dapat natin laging isipin ay mayroong bagyo. Mayroon pang ang kawikaang Pilipino na sinasabi na huwag kang pakampante, waris mamay bumabagyo. Ba, naranasan natin, mayroon pagkataon, hindi ko na maano kung anong buwan ay anong taon, pero may pagkakataon na Christmas season, bigla na lang bumagyo. Hindi natin alam kung kailan darating yung problema. Hindi natin alam kung kailan darating yung mabigat na pagsubok sa buhay natin. Pero ang mahalaga pala, pinaghahandaan natin. Parang yung bang sistema ng mga langgam sa panahon na maganda ang panahon, sila ay nag-iipon ng kanilang mga pagkain. Ang mahabang tag-ulan, at pagha, alam nila, nakahanda sila, may nakahandang pagkain. Ang paghahanda na sinasabi ng teksto natin dito sa mga bagyong darating ay ang pakikinig at pagsasagawa ng kanyang banal na salita. Napakahalaga para sa kanya yung mga salita niya na pinapakinggan natin at sinasagawa. Yun yung kahandaan natin. Of course,
naghahanda tayo para sa physical na pagkain. So, dapat sabi natin ay mayroon tayong sinusuksok na pera para pag dumating yung mga hindi naasahang pagsubok at pagkakagastusan ay mayroon tayong madudukot at isang matalinong paghahanda yung mga ganung bagay. Pero bilang isang Kristiyano, at alam naman natin na mayroon ka man lahat ng mga bagay na pinaghandaan mo physically, kung spiritually naman, emotionally, ikaw ay mahina, babagsak ka din. Kaya tama yung sinasabi ng teksto natin na sinasabi niya dito na ang kahalagahan ng mabuting balita, ang kahalagahan ng mga salita niya, ang kahalagahan ng mga pangako niya na ina-absorb mo sa buhay mo, ang kapangyarihan ng kanyang salita na kinakailangan ay lagi nating binabasa, 'di ba? Mayroon tayong laging ipinapaalala na ang paalala ng Panginoon, read and meditate the word of God day and night for us to be able to follow His instruction. Para magawa natin ang lahat ng kanyang itinuturo, dapat nagbababad tayo sa salita ng Panginoon. At yan yung lakas natin na sa panahon ng bagyo at pagsubok ay nandyan yung mga salita ng Panginoon na siyang magiging pananggalang natin sa anumang pagsubok na gagawin ng kaaway sa atin. Ganon din yung lakas na ipinagkaloob sa atin ng panalangin, kasi magka-partner yan eh. Read the word of God and pray. Read your Bible and pray every day. Mayroong isang naalala ko na sinasabi niya na the more we are kneeling on our prayer, the more we are stronger to face any storms in life. Yung tagal daw na iniluhod natin yung tuhod natin, yun yung lakas ng tuhod natin na sasagupa. Yung lakas na hindi susuko sa panahon ng pagsubok, yun yung lakas ng panalangin na pinagdaanan natin. At yung pangatlo, napakahalaga kung saan natin itinayo, saan nakapundasyon ang ating pananampalataya, ang ating buhay, physical man yan, spiritual, sa lahat ng ginagawa natin, saan natin itinatayo, saan natin ipinundasyon yung lahat ng mga bagay na pinanghawakan natin. Dito sa teksto natin, sabi niya, yung hangal, siya yung nakinig pero hindi nagsagawa, para siyang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Samantalang yung wise, yung matalinong tao, ay siya yung nakinig at nagsagawa. Siya yung taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang bagyo, parang itong pinagdadaanan natin, may malakas na ulan, may malakas na hangin, bumaha, mananatiling matatag ang bahay na itinayo natin sa ibabaw ng bato. Sapagkat ang batong ito ay ang ating Panginoong Kristo. Kung ang pundasyon ng ating pananampalataya ay nakatayo sa bato, and that rock is no other than Jesus. Jesus, the one whom builders disregard, is the cornerstone, is the capstone, the most important stone. Kung ang ating Panginoong Kristo, doon natin inilagay ang ating pananampalataya, alam nating magiging matatag.
Marami tayong binanggit kanina na dahilan kung bakit ipinapadaan tayo ng Panginoon sa bagyo para maging matatag, matuto. Mayroong akong nakitang isang maganda. Dito po ako magtapos. Pinapadaan tayo sa mga bagyo ng buhay for us to know more of God. To know more of Jesus. Minsan, yung revelation ng Diyos sa atin ay depende sa karanasan natin. Katulad ng karanasan ng mga alagad na mayroong malakas na bagyo na pinagdaanan nila. Pero doon nila nakita kung sino ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinaway niya yung hangin, sinaway niya yung alon at nagkaroon ng matinding kapayapaan. Sino ito? Sino ito? Sabi nila na sumusunod sa kanya yung hangin, sumusunod yung alon. Doon nila nalaman na si Jesus na guro nila, na master nila. He is not just the rabbi, but He is the God. He is our Lord and Savior. Minsan, ipinaparana sa atin yung bagyo ng pagkakasakit sapagkat gusto ng Panginoon na makita natin siya na siya ay tagapagpagaling. Kung minsan dumadaan tayo sa bagyo ng matinding pangailangan upang makita natin na totoong yung Diyos ang dakilang tagapagkaloob, that He is the great provider. Mga kapatid, saka lang natin mararanasan kung sino ang Panginoon sa kabila ng pinagdaanan nating mga pagsubok. Sapagkat alam natin na tataas niya tayo, sasamahan niya tayo, pagpapalain niya tayo sa panahon na mas lalo natin siyang kailangan. Alam natin na yung bagyong dumaraan sa buhay natin ay hindi lamang tayo sasamahan ng Panginoon. You know that you're not only able to stand with that storm, but with Jesus, you can soar above the storm. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa mga pagkakataon na hindi niyo po kami binitawan, sinamahan niyo po kami sa lahat ng pagsubok ng buhay, sa mga bagyo ng buhay na pinagdaanan namin, sa lahat ng mga matinding pangailangan, pagsubok sa pagkakasakit, sa mga problemang mabibigat na pinagdaanan namin, napatunayan namin kung paano kakabuti sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami sapagkat nandyan ka. Ngayon, ano man po ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, pagpalain niyo po kami. We will soar above the storm. Sa ibabaw ng bagyo doon po kami sapagkat makikita po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig na hindi kumukupas, ang iyong pagpapala sa aming lahat. Sa iyo ko po tinatagubilin ang bawat isa. Pagpalain niyo po kaming lahat ayon sa aming mga kalagayan. Ito po ang aming samo at mga panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.